Praise the Lord. Sa mga kapatid, pupunta na tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 4, day 3. So meron tayo rito mga Bible verses sa Romans chapter 7 verses 3 to 4. Medyo mahabang verses to kasi tatlong verses yan na pinagdugtong-dugtong. So pakinggan nyo. So then, if while the husband is living, she is joined to another man, she will be called an adulteress. Tagalogin natin. Okay. Kung if, sabi niya, kung nabubuhay pa daw yung asawang lalaki, okay, at yung babae ay nakipisan o nakisama sa isang lalaki, siya ay tatawaging nakikiapid. So, pakinggan nyo to, mga may asawa. Hindi natin pwedeng gawin yan. No? Sapagkat tayo ay ma-charge laban sa kautusan ng kasalanan ng pakikiapid. At hindi lang yan kasalanan, sa mundo, crime yan. Okay, so yun yung una. So yan ay batas ng pag-aasawa na hanggat buhay yung asawang lalaki, yung babae, hindi siya pwede makipisan sa ibang lalaki. Sapagkat pag ginawa niya yan, siya ay magkakasala ng pakikiapid. Amen. But if, again, another if the husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man. So, may condition naman. Kung sakali naman, yung asawang lalaki ay namatay. So, namatay. Dahil namatay na yung asawang lalaki, siya ay makakalag mula sa tali ng batas o kautusan. Nang ibig sabihin, yung kautusan hindi na pwedeng gamitin, okay, laban sa kanya. So, ganun. Kasi namatay yung asawa niya. Namatay. At kung sakaling siya ay nakipisan o nakisama, okay, sa ibang lalaki, kasi namatay na yung asawa niya, so sa ibang lalaki siya nakipisan, hindi siya pwedeng tawaging nakikiapid kasi siya ay napalaya na. Una, napalaya na siya sa bondage ng marriage dahil namatay eh. Wala na yun. At isa pa, napalaya rin siya mula sa kautusan. Hindi na pwedeng gamitin pa yung kautusan para akusahan siya. So, yun yung sinasabi sa atin. Kung namatay yung asawang lalaki. So, ganun ang yan ang batas ng pag-aasawa. Okay. So then, my brothers, you also have been made dead to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to him who has been raised from the dead, that we might bear fruit to God. So yung pagsasalarawan lang yung binanggit sa atin. Physical yung una. Kung namatay na yung asawang lalaki, napalaya na yung babae, hindi na siya pwedeng akusahan ng batas, no? At hindi rin siya pwedeng tawaging nakikiapid dahil namatay na yung kanyang asawang lalaki. Okay. Ngayon, tayo ay namatay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ano ang namatay? Yung lumang tao, namatay na. Dahil sa pagkatisod, tayo, okay, ay naging lumang tao. Naging lumang tao tayo. No? At dahil namatay yung lumang tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, tayo ngayon ay napalaya sa lumang tao. Nakatulad na isang babae na may asawa. So dito, ang asawang lalaki ay yung lumang tao. So tayo ay naipisan, naidugtong, naiasawa, naipagkasundo
sa lumang tao. Yan ay dahil sa pagkatisod. Pero anong nangyari, yung lumang tao, dinala sa krus at namatay. At tayo ay napalaya. Napalaya tayo. No? At dahil tayo ay napalaya, tayo ay naging asawa uli. Legal yan. Naging asawa kasi namatay na yung lumang tao eh. Okay? Na naging resulta ng pagkatisod eh. Namatay na siya. No? Tayo ay bound doon. No? At naging tayo na yun na namatay na. Kaya dahil dito, tayo ay napalaya sa lumang tao. At tayo ay naibalik sa original. No? Na isang asawang babae na pwede nang kunin si Kristo upang maging bagong asawa. Ang linaw. No? Ang ganda ng mga example dito. Marriage ang Kaya nga yung title nitong buong linggo, The New Husband eh. Sino yung new husband? Si Christ. No? Paano siya naging new husband? Kailangan mamatay muna yung old man. Kasi bound tayo doon eh. Ano namatay yun? Naibalik tayo sa original na position bilang wife. No? At join tayo sa Panginoon bilang bagong asawa. So, yan ang history natin. Amen. Amen. Okay. This joining indicates that in our new status as a wife, okay, we have an organic union in person, name, life, and existence with Christ in His resurrection. Okay. So, ang ibig sabihin dito ng naging asawa natin si Kristo, ito ay isang organic union. Isang organikong pakikipag-isa. Actually, ang mag-asawa, yan eh. Isang pag-iisa kasi yan eh. Kaya madalas yung binabanggit nila, pag nag-asawa ka, ikaw ay naging kaisang dibdib, kaisang puso sa iyong asawa. Nung tayo ay nakamit ng Panginoon bilang asawang babae, tayo ay nakipag-isa sa Panginoon. Diba? Organikong pakikipag-isa, okay, sa kanyang persona, pangalan, buhay, pag-iral, at sa kanyang pagkabuhay na muli. So in 1 Corinthians 11:2, Paul also tells us that he has betrothed the believers to one husband, Christ. Kaya sinuportahan ni Paul itong konseptong ito, na si Kristo ang ating asawang babae, ay lalaki. Tayo ang asawang babae. At sinasabi niya sa Korinto, sa mga believers, na sila ay pinagkasundo niya. Pinagkasundo niya ang mga believers kay Kristo. Okay, bilang asawang lalaki. Parang in-engage niya muna. Amen. So ngayon, pwede natin sabihin, sa katayuan, tayo ay nasa katayuan ng pagiging asawang babae at si Kristo ang ating asawang lalaki. At para i-declare ito, magkakaroon ito ng kasalan sa Book of Revelation. Pagbalik ng Panginoon, magkakaroon ng isang kasalan na tinatawag na ang kasalan ng Kordero. So yan yun. Amen. So today's reading. Since Christ is our husband, we must depend on Him and take Him as our head. To take God as our husband means to terminate all that we are, have, and do, and to trust in God for everything. So, kailangan pangatawanan mo na ito. Since tayo ay naibalik sa Diyos, okay, na si Kristo mismo bilang ating asawa, so kailangan ibuhay natin ito at pangatawanan natin. Na sinasabi sa atin, dahil tayo ay naipagkasundo na muli sa Diyos bilang mga asawang babae. So, anong una? Terminate all that you are. Bigyan mo na ng katapusan lahat ng kung ano ka. Tapos na yun. So, yung buhay na malaya, tapos na yun. So, kapag ang isang babae ay nag-asawa na, hindi na siya malaya. Bago siya nag-asawa, pag-alagala pa siya, marami siyang mga kaibigan. Tara, pasyal tayo, lakad doon, lakad dito. Okay, so yun siya noon. Yun siya noon. At kung ano-ano mga gusto niyang gawin, nagagawa niya.
Pero pagkatapos ng pag-aasawa niya, terminate. Tapos na lahat yan. Hindi mo na pwedeng gawin yung buhay single. So, terminate. So, ang ginamit dito ay terminate. Okay. All that we are, have, okay, at kung ano pa yung mga meron ka. And do. And to trust in God for everything. Trust in God for everything. No, siya ang pagkakatiwalaan mo. Huwag ka na magpabili ng kung ano-ano sa iba. Doon ka sa asawa mo magpabili kung anong kailangan mo. Siya na ang bibili niyan. No, siya na magsusupply sa'yo at babagayan mo. Babagayan mo siya kung ano ang dapat, no, bilang isang asawang babae. So, yan yun. Amen. Amen. Okay. So no longer should we live by ourselves, but by Christ. We must let Christ live for us. We must live no longer by ourselves, act by ourselves, or be anything in ourselves. We must be completely terminated, and our head must be completely covered. We are no longer the husband. We, as the old men, have been crucified. Christ is now our husband. So ano ba yung old men? Yung old men kasi husband yan eh. Yan yung resulta ng pagkatisod. Naging old men tayo, naging husband tayo. Mula sa pagiging wife of God in creation, natisod, naging old men, naging husband. Nawala na yung wife. Nawala na rin yung Diyos. Nawala lahat. So, grabe yung pagkatisod. So, yun yung resulta ng pagkatisod. Pero pagkatapos tayong manampalataya, maisilang na muli, na ipagkasundo tayo kay Kristo, tayo ay naging asawang babae sa Kanya at siya ang asawang lalaki. Kaya bilang kahilingan ng pagiging asawa ni Kristo, sabi niya tayo ay dapat ma-terminate. Ma-terminate. Okay? At hindi na rin tayo ang ulo. Bago ka na ng palataya, di ba, ang karanasan natin, tayo yung ulo. Ano ba yung pagiging ulo? Yung pagiging ulo, ginagawa niya lahat ng gusto niya. No, walang nagko-control sa kanya. Kung anong gusto niya, saan siya gusto pumunta, ano yung gusto niyang bilhin, ano yung gusto niyang sabihin, no, ano yung mga gusto niyang gawin. Siya ang ulo eh. Di gagawin niya lahat yan. Pero pag sinabi mong asawa ka na ni Kristo, no, kailangan ma-terminate ka na, no, at mabuhay ka para sa Kanya at ibuhay mo siya. So yun yung pamumuhay ng isang asawang babae na walang iba kundi tayo, no, bilang si Kristo ang ating asawang lalaki. Amen. Christ is not only our head, He is also our person. We must even take Christ as our life. Christ is our husband, our head, our person, our life. Amen. So, yan na. Okay. Our head, our life, our person. Okay. Our husband. Yan na ang ating relasyon sa Panginoon. No, at sinasabi diyan, yung head natin is covered. No, parang yung mga kinakasal, tinatakpan yung ulo nila ng veil. No, yung iba, hindi alam ang ibig sabihin yan. No, akala nila yan ay design ng kanilang gown. Kaya may takip sa ulo. Hindi. Bakit lahat ng gown may takip sa ulo? No, ito ay isang symbolic na ikaw ay nag-asawa na, ang iyong ulo ay naitago na. Pag naitago yung ulo mo, isang ulo na lang ang nakalabas. No, yan ay ang husband bilang ulo ng mag-asawa. No, so yan ay pagsasalarawan ni Kristo, okay, bilang ulo ng lahat ng mga mananampalataya na sumasagisag sa asawang babae. At si Kristo rin ang ating persona. No, ang ibig sabihin ng persona, yung kung ano ka. Yung kung ano ka. Persona.
Oo. Representation ng kung ano ka. Si Kristo yan. Wala na tayong persona sa sarili natin. Siya rin yung buhay. Siya na rin yung pamumuhay. Ulo. Ang nangungunang isa. Amen. Amen. We have been terminated and have become nobody. Terminated eh. Di nobody. Nobody ka na. Ibig sabihin, wala ka na. Yan na. Dati umiiral ka pa. Ngayon, hindi ka na umiiral. Terminated ka na. Amen. Christ lives in us and for us. Therefore, we are fully under grace, no longer under law in any way. The law has nothing to do with us, and we have nothing to do with the law. For I through the law have died to law. Now in grace, we are alive to God. So, hindi ba yung grace is versus the law. Ang law, okay, ay bondage. Sinasakal lang tao. Kinokontrol. Ano pa? Pinipilit. At inalis ang kalayaan ng tao. So yan yung batas. Pero ang grace, okay, ay kalayaan mula sa batas. Paano tayo pinalaya ng Panginoon? Tayo ay namatay sa batas. Ibig sabihin nung namatay tayo, wala nang kapangyarihan yung batas laban sa atin. Napalaya na tayo dyan. At ang grace naman ay isang sistema, okay, na kung saan pinapalakas tayo ng Panginoon upang tayo ay mabuhay para sa Diyos. Amen. So when a person believes and is baptized into the triune God, he becomes involved with another person. That is, he marries another person, Christ. Before he believes and is baptized, he is involved with only one person, for he has only himself as his person. That is his old man. Okay, so ito yung dalawang status, dalawang kalagayan. Okay. Nung tayo ay nanampalataya at nabautismuhan, okay, ito ay isang pagbabautismo tungo sa tres unong Diyos. At dahil dito, nanampalataya at nabautismuhan, tayo ay naipisan, nagkaroon ng involvement sa isang tao. Okay, at ang taong yan ay naging asawa natin. Okay, at ang isang yan ay walang iba kundi si Kristo. Okay. Ngayon, bago tayo nampalataya at nabautismuhan, okay, tayo ay involved din sa isang tao. At ang isang tao na yan ay ang old man. At yung old man na yan ay tayo mismo. Involved tayo sa sarili natin. Pero nawala na siya, namatay siya. At tayo ay nanampalataya, nabautismuhan, naidala tayo sa isang bagong tao upang maging asawa natin. At yan ay walang iba kundi si Kristo. Okay. However, once we believe and is baptized into the triune God, he becomes involved with another person, the divine person, who is a redeemer, reconciler, and life giver, life savior. This wonderful person, God, became involved with us through the death and resurrection of Christ. Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay dinala niyang muli sa Diyos upang maipanumbalik ang ating posisyon bilang asawang lalaki, asawang babae, at ang Diyos ang ating asawang lalaki. At ito ay na-accomplish ng Panginoon sa kanyang panig. Okay, na-accomplish niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na muli. Sa ating panig naman, ito ay ang ating pagsampalataya at pagbabautismo
tungo sa kamatayan ng Panginoon. Naku, na terminate yung old man. No, tayo ay na-terminate kasi tayo yung old man. No, at salamat sa Panginoon, may pagkabuhay na muli. Nabuhay muli tayo. Nung mabuhay muli tayo, hindi na tayo old man. Tayo ay isang asawang babae na naipagkasundo kay Kristo bilang ating asawang lalaki. Amen. So, ang tindi ng pagbabago na naganap dito. According to their experience, many regenerated and baptized believers can testify to this change. Before a person believes into the Lord, he lives by the old man under the law. So, hindi natin ito sinasabi bilang mga kwento sa Biblia at mga doktrina. So, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at nabautismohan, nakapasok ka sa karanasan ng sinasabi natin. Bago ka nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay nabubuhay sa direksyon ng sarili mo. Diba? Yung old man, tayo yan, no, na siyang nangunguna sa ating buhay. Nangunguna yan sa ating buhay. So, yan yung old man. Diba? At, ano pa? Pagkatapos nating manampalataya sa Panginoon, na-terminate yung old man. Nabubuhay ka pa ba ngayon sa sarili mo? Ako hindi eh. Hindi ko na magawa yung mga dati kong gusto. No, ako ay nadala sa isang bagong asawa na kung saan, Panginoon, ikaw na ang manguna, ikaw na maging ulo ko, ikaw na maging buhay ko, ikaw na maging asawa ko, ikaw na ang lahat-lahat. Ano na ako? Ako ay terminated na. Di ba? Nagbago ang ating buhay. Kaya marami mga believers, hindi na nila magawa yung dati nilang ginagawa, mapa-brother man o mapa-sister. Kasi dumaan sila sa isang pagbabago na kung saan na-terminate ang old man at sila ay naipagkasundo sa isang bagong asawa na naging buhay nila, naging ulo nila, naging Panginoon nila. At sila ay nagkaroon ng direksyon, hindi na ayon sa kanilang sarili, kundi ayon sa isang ito na siyang bagong asawa ng isang tao na nanampalataya at nabautismuhan. Hallelujah. So yan yung isang malaking pagbabago. Great change. Ang tawag niya rito, it's a great change sa buhay natin. Wala pang ganyang change na sa mundo na tinestify na nadinig ko. sa isang ano lang ito, the regenerate lang nangyayari ito. No, meron ka ba narinig sa mga sa mga interview, mga open confession? Ako po ay isang tao. Dati gumagawa ako ng lahat ng mga gusto ko, ganito, gano'n. Pero nang nanampalataya na ako sa Panginoon, nabautismuhan ako. Ako ay hindi na nare-restrictuhan ng kautusan. Dati 10 commandments ang aking buhay. Uy, gusto ba ito ng batas? Uy. No? Pero nung ikaw ay napako sa krus kasama ng Panginoon, wala na rin yung law sa'yo. Hindi ka na rin niya kinukontrol at wala ka na rin connection doon. At nadama natin na i-connect tayo sa isang bagong persona, isang dibinong persona, isang ulo na nagbigay ng direksyon sa buhay natin. At dito sa isang ito, ang words lang na pwede nating sabihin ay Amen. No? At siya lang din ang Panginoon natin. No? At ako nga, pwede ko sabihin, ito lang isang ito ang pwede kong luhuran. Hindi ako luluhod maski kanino. Maski anong gawin mo sa akin. Pero sa Panginoon, luluhod ako. So, paano nangyari yan? Ikaw na si Brother Danny, luluhod ka? Oo, luluhod ako. Sapagkat siya ang aking bagong asawa, bagong Panginoon.
At siya lang din ang tatawagin kong Panginoon. Walang iba. Siya lang din ang tatawagin kong Diyos. Walang iba. Amen. So, isang araw, meron ako nadinig na kwentuhan eh. Ewan ko kung totoo yan. Sabi, dapat yung tao humingi ng tawad at lumuhod sa'yo o lumuhod sa akin. Ewan ko paano pagkasabi. Nagulat ako. Pwede kong humingi ng tawad kung nagkasala ako sa isang tao. Pero yung lumuhod, hindi ko gagawin yan. Isa lang ang pwede kong luhuran. Kaya hindi pwede mapantayan ang Kristong ito sa buhay ko ng sino man. Yan ang ibig sabihin. Wala siyang kapantay. At walang pwede mag-occupy ng isang posisyon. No, nakatulad ng posisyon ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Walang katapat ito. No. So, at isang unique na bagay na sinasabi ko ay yung pagluhod. No, isa lang ang pwede kong luhuran. Yan ay ang Panginoon. At alam ko, ganyan din kayo. Amen. Amen. After he believes and is baptized, something within him begins to regulate him not to live in the old way. This inward regulation is, on the one hand, death to his old way of living, and on the other hand, the living of his regenerated new man, that is his living to God. Amen. So yan yung testimony ng maraming mga believer. Nagkaroon ng bagong regulation sa kanilang buhay. Isang regulation na dating ino-operate ng sarili nila as the old men. Ako, yung mga tao, pag hindi pa naligtas, ang tigas ng ulo niyan. Hindi mo masawata, hindi mo madiktahan, hindi mo masaway. Bata pa lang, talagang nagpupumiglas. Lalo na pag tumanda. Yan yung expression ng old man. Matigas siya. Mali o tama, kung anong gusto niya, yun ang gagawin niya. Yan yung ating pamumuhay bago tayo na ng palataya at nabautismohan. Subalit, isang malaking pagbabago ang nangyari sa buhay natin. Yung old man na terminate. Ikaw yung old man na dating napakatigas na terminate, na dala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. At tayo ay naging isang bagong tao. Hindi na male, yung bagong tao naging bagong wife. At yung isa na namatay para sa atin ay naging asawa. So, yan ang change. So, ano pang change ang gusto mo? Sabi sa'yo, Brother Danny, nagkaroon ka ba ng change? Oo, nagkaroon ako ng change. Dating old man ako. Ngayon, naging wife ako. No? At yung isa na namatay para sa akin, yun ang akin naging unique husband. Yan ang change ko. Yan ang pagbabago. At yan din ang sinasabi dito. At ayon sa karanasan dati, ang nagre-regulate sa buhay ko ay ako mismo. At yung batas, ang lakas ng dating dati niyan. Gusto kong isagawa yan. Yung kaisipan ko nakatuon dyan. Pero nung namatay yung old man, wala na siyang relasyon dito sa kautusan. Namatay din siya sa batas. Ang ibig sabihin na namatay sa batas, namatay yung taong may kaugnayan dito sa kautusan. Yan yung old man. Diyan binigay yung kautusan. At dahil namatay yung tumanggap ng kautusan, yung kautusan, wala nang relasyon sa kanya. Amen. Amen. Okay, so yung last line. So sabi dito, since this old man has been crucified with Christ, he is freed from the law. Therefore, he now becomes a person who lives no longer to the law, but to God. Amen. This marvelous change indicates that he has died to the law
and now lives to the living God. So yung last part niya ay binanggit yung died to the law, lives to God. Amen. So, maski sa experience, yung buhay natin ay nabubuhay sa law. Law ang nagpapatakbo sa buhay natin. Yan yung prinsipyo ng masama, mabuti, tama, mali, ayos, hindi ayos. So, lahat yan ay mga prinsipyo ng law. Dati ang buhay natin ay ganyan. Naku, mali ito, hindi ko gagawin. Ay, ito tama, itong gagawin ko. Ay, mas ayos ito. So, regulation. Okay, pero nung namatay yung old man, wala nang ganyang regulation. Ano ang nangyari? Lives to God. No, ang ibig sabihin yung pamumuhay natin ngayon ay ang pamumuhay sa Diyos, para sa Diyos. Panginoon, gusto mo to? Panginoon, ano ang gagawin ko? Panginoon, gabayan mo ko, wala akong alam. Panginoon, ikaw ang masunod. Panginoon, ialay ko yung sarili ko sa iyo. Lahat ng ito ay pamumuhay para sa Diyos. Para kang wala ng ano. Kasi na-terminate ka. Kundi, lives to God. Salamat, Panginoon. Kami ay mabubuhay para sa iyo at tungo sa iyo. At ikaw din ang aming ibubuhay. Salamat, ang lumang tao ay natapos na. Panginoon, hindi na siya mag-ahari. Kundi kami ay magiging mga bagong tao, mga asawang babae, na ikaw ang asawang lalaki, at sa iyo lang kami susunod at magpapasako. Panginoon, salamat sa katubusan na ginawa mo para sa amin. Pinupuri ka namin. Amen.